Mga minamahal na kongregasyon ng ating Panginoong Hesukristo, may quote ako sa aking opening, ilang quotes. Sabi niya ay, God wants to increase you financially by giving you promotions, fresh ideas, and creativity. And then also, your life will follow your expectations. What you expect is what you will get. If you dwell on positive thoughts, you will move in that direction. If you continually think negative thoughts, you will live a negative life. And then third quote, don't just accept whatever comes your way in life. You were born to win, and you were born for greatness. You were created to be a champion in life. Yun po ay mga tatlong quotations mula sa aklat ni Joel Austin noong 2004, Your Best Life Now. Nakapagbenta ito ng 8 million copies throughout the world, including dito sa Pilipinas, of course. Tulad nila Benny Hinn, T.D. Jakes, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, Rick Warren, at Creflo Dollar. Ang last name niya ay Dollar kasi meron siyang $100 million now. Bukod sa iba pa, ang pangunahing teologya ni Austin ay name it and claim it. We have heard that many times. Ang heresy at blasphemy na ito ay tinanggap ng maraming evangelical na mga pastor at mga churches. Kabilang na ang Unida Church. Si Austin ay hindi Kristiyano. At ang kanyang aklat, ang mga iyon ay mga dekorasyon lamang upang i-promote ang kanyang name it and claim it sapagkat siya ay hindi Kristiyano. Quote siya ng God, ng Bible, pero yun ay mga dekorasyon lamang. Kunwari ay Kristiyano. So, lalo na ito sa mga mahihirap na mga bansa. Name it and claim it. Very popular. Walang binabanggit ang kanyang aklat tungkol sa kasalanan, pagsisisi, o kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo at sa future heavenly inheritance natin. Instead, ito ay tungkol sa positive thinking. Ito ay sinimulan, positive thinking, si Norman Vincent Peale, na mana ito ng maraming mga televangelists. All the way to financial blessings. Yun ang kanilang theology. So kung kayo ay may kopya nito, huwag niyong ipamigay. Gawin na lang panggatong sa bonfire. However, the megachurch movement is on the decline. Siguro hindi nyo na-realize yun. Sa US is on the decline. Ang bilang ng mga dumadalo sa simbahan ni Joel Austin ay 50% lamang ng bilang ng mga dumadalo before COVID. Gayon din ang lahat ng iba pang mga mega churches. Tulad ninyong lahat dito ngayon, marami ang naghahanap ng iglesia that preaches the true gospel, administers the sacraments, and worships according to God's commandments alone. Binabalaan tayo ng 10th commandment sa kasakiman, covetousness, dahil hindi tayo kailanman nasisiyahan sa ibinigay sa atin ng Diyos. Palaging may mas mainam na bagay na ating hinahangad. Pero ang dahilan kung bakit maraming ebangheliko ang dumadalo sa mga name it and claim it churches, mega churches ay ganito. Ang ating teksto ngayon ay nagpapakita rin ng mga kasabihan ng nagraranggo ng mga bagay bilang mas mabuti or better kaysa sa iba. Ang salitang mas mabuti or better ay 7 beses na binabanggit sa ESV sa 12 verses ng ating teksto.
Pero ang mga bagay na mas mabuti ay surprising. And, except yung unang kasabihan. Sabi niya, a good name is better than precious ointment. A good name is better than precious ointment. Sino ang hindi sasang-ayon dito? But, is mourning better than feasting? Is sorrow better than laughter? Is a wise rebuke better than a foolish song? Is the end better than the beginning? Are today and tomorrow better than the old praise? And verses 7 to 10. It is a comparison of past, present, and future. Sa verses 11 and 12 ay summary ng text. So kaya ang theme natin ngayon ay your better life now and forever. Hindi your best life now. Now. Walang forever. Ang 3 points ay nasa ating bulletin. So first, funerals better than feasts. Nagsisimula ang preacher sa karunungan. A good name is better than precious ointment. So ito ay katulad sa Proverbs 22:1. A good name is to be chosen rather than great riches. So I'm sure that all of you would defend your good name to death. Sinundan ito ng nakakagulat na mga sayings. Ang una ay, the day of death better than the day of birth. So karamihan sa mga tao ngayon ay nagdiriwang ng kapanganakan at kinakatakutan ang kamatayan. So ito ay may malalim na meaning. Bakit mas mabuti o better ang kamatayan? Para sa mga kabilang kay Kristo, ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi simula. So gaya ng sinulat ni Thomas Boston, isang Puritan, sabi niya, sa araw ng kanyang kapanganakan ay ipinanganak siya upang mamatay. Sa araw ng kanyang kamatayan ay namatay siya upang mabuhay. Sapagkat tayo, mga Kristiyano, ay naniniwala sa resurrection. Para sa Kristiyano, ang kapanganakan at kamatayan ay parehong mga okasyon para sa kagalakan dahil ang ating mga pangalan ay nakasulat saan? Sa Book of Life ng ating Diyos. Kung tayo ay na kay Kristo, ang kamatayan ay pinto patungo sa buhay na walang hanggan, bukas, at di masasambit na kagalakan. So verse 2, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. So hindi hinahatulan niya ang feasting o handaan o sa malalim na Tagalog ay piging. Si Jesus mismo ay nasiyahan sa mga feasts at nagturo ng mga parables na may feasts at tungkol sa paparating na malaking handaan sa kaharian ng Diyos. Pero ang bahay ng pagdadalamhati ay nagpapaalala sa atin na maikli ang buhay and that death is, sabi niya, the end of all mankind. Ang mga libing ay nagpapaalala sa ating mortalidad bilang mga tao, sa kabigatan ng buhay, sa katiyakan ng kamatayan, at sa kahalagahan ng pamumuhay ng may karunungan. Sabi rin sa Psalm 90:12, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Pagkamatay ng kanyang asawa noong 1961, sinulat ni C.S. Lewis sa kanyang aklat na A Grief. Sabi niya, mahirap magkaroon ng pasensya sa mga taong nagsasabing walang kamatayan o hindi mahalaga ang kamatayan. Merong kamatayan. At ang mga ito ay hindi na mababawi at hindi na mababago. Meron pa bang mas tiyak kaysa sa lahat ng malawak na kalangitan kung papayagan akong hanapin
Ang mga ito, hindi ko makikita ang kanyang mukha ng kanyang asawa, ang kanyang boses, ang kanyang haplos. Namatay siya. Patay na siya. Napakahirap bang matutuhan ang salita na kamatayan? Sa ating kultura, maging sa maraming simbahan, ang pagiging seryoso tungkol sa kasalanan at kamatayan ay napalitan na ng kantahan, tawanan, at maging sayawan. Tinatago ang tunay na pagdadalamhati. Pati damit ay puti, hindi itim. Ang salitang namatay na ay pinalitan ng pumanaw na. So sa English ay passed away instead of died. Pero sa pagdadalamhati, maging dahil sa pagkawala o kasalanan, malinaw nating nakikita ang ating pangangailangan ng biyaya ng Diyos. Kung wala ang kamatayan ni Kristo para sa atin, walang reconciliation with God. Walang buhay na walang hanggan at walang pag-asa. Ang pagbisita sa bahay ng pagdadalamhati ay naghahanda sa atin na mamuhay ng mas matalino. Pahalagahan ang ating mga araw-araw, at pahalagahan ang biyaya ng Diyos kay Kristo. In addition, pinapaalala sa atin ng mga libing ang kahalagahan kung paano tayo namumuhay. Kung paanong ang isang wedding ay maaaring mag-renew ng ating mga vows, wedding vows, to be a better husband or wife. Ang libing ay maaaring mag-renew ng ating determinasyon na mamuhay ng may layunin na ginagawang makabuluhan ang bawat araw para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinapaalala nito sa atin na limitado ang ating oras sa mundo dahil walang nakakaalam ng katapusan nito ng buhay. Pero higit sa lahat, naalala nating magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang awa sa ating mga sinners na iniligtas niya tayo sa eternal punishment, kundi binigyan niya tayo ng eternal life now and forever. So yun ang panguna, funerals better than feasts. So pangalawa, siguro nagtataka kayo, ang pangalawang point ay unlikes better than likes. So, ang mga pusong may wisdom ay laging nagdadalamhati dahil sa kasalanan at kamatayan. Ang mga foolish hearts ay patuloy na naghahangat ng mga walang Diyos na kasiyahan at kasalanan. Kaya naman, ang may wisdom ay tatanggap ng wise rebuke o pagsaway, pero ang mga fools, sabi niya, ay matutuwa lamang sa walang kabuluhang papuri. It is better for a man to hear the rebuke of the wise than to hear the song of fools. Ang mga katuwaan ng mga lasing ay natatapos pagkatapos na ang lasingan. Ang mga baliw at mga lasing ay nagtatago sa likod ng kanilang mga jokes dahil wala namang masabing may kabuluhan. Ang pagsaway, kahit may wisdom, ay hindi rin katanggap-tanggap sa maraming tao. Sino ba ang gustong mapagsasabihan? Lahat tayo ay naghahangad ng papuri o kahit pambobola. Kailangan nating lahat na mapatunayan ng ating sarili para magkaroon ng maraming likes sa mga posts sa Facebook. Naiirita tayo kapag walang like sa ating mga post at hinihiling natin sa ating mga kaibigan, i-like mo naman ang post ko. Iniisip natin na ang mga walang likes means unlikes. Kung mayroon mang ganun, ay maraming pipindot siguro nun instead na ganun. Maraming simbahan at individual
ang naghahanap ng kasiyahan, tawanan at libangan, maging sa pagsamba. Ang mga sermon ay puno ng jokes. Even ang mga prayers ay ginagawang biro. Ang kasalanan at ang katotohanan ng kamatayan ay hindi paksa ng biro o casual na kasiyahan. Jesus warns us, sabi niya sa Luke 6:25, "Kawawa kayong tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magluluksa at iiyak." Sinabi rin niya na ang impyerno ay puno ng mga taong umiiyak at nangangalit ang mga ngipin dahil sa tindi ng parusa. Walang kasayahan at tawanan doon. Ang mga mananampalataya lamang ang may tuwa at tawa sa kalangitan. So ang pagsaway, kahit na kadalasang hindi ka nais-nais, ay mahalaga para sa sa mga hindi mananampalataya at mananampalataya. Kailangang marinig ng mga hindi mananampalataya ang katotohanan tungkol sa kanilang walang pag-asang kalagayan at pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Ang mga mananampalataya naman ay nangangailangan ng pagtutuwid kapag sila ay lumihis sa landas ng Panginoon, kapag nilabag nila ang batas ng Panginoon, binabaluktot ang doktrina o tinalikuran ang araw ng Panginoon. Ang batas ng Diyos na binabasa natin tuwing araw ng Panginoon ay tinatawag tayo sa confession at pagsisisi. Dapat alam natin na seryosohin ang buhay at kamatayan. Huwag magpatuloy sa walang kabuluhang kasiyahan. Na ang buhay, kasiyahan at paggawa ay walang kabuluhan kung walang takot sa Diyos. Na ang mga pagdurusa, tukso at pagsubok ay bahagi ng buhay. Hindi maiiwasan ng mga ito. Saan natin matatagpuan ang matalinong pagtutuwid? Sa simbahan, sa pamamagitan ng tapat na pangangaral, mga elders at pastor, mga asawang makadiyos, mga kaibigang Kristiyano, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng regular na reading at meditations sa salita ng Diyos. Nag-i-spend ka ba ng mas maraming oras sa paghahanap ng karunungan at pagtutuwid mula sa banal na kasulatan kaysa sa paglilibang at sa social media? Maikli ang ating buhay. Huwag itong sayangin sa walang kabuluhang kasiyahan. Hanapin ang wisdom para sa eternal life. So una ay funerals better than feasts, sapagkat alam natin lahat ay namamatay. Unlike, better than likes, mga papuri, mas maganda yung rebuke na wise kaysa papuri. At pangatlo, now and future better than former days. So verse 8, better is the end of a thing than its beginning. So madalas nating ginagawang romantiko ang good old days. Ito ay negatibo para sa karamihan kasi sila ay nabubuhay lamang para sa present, hindi para sa past o future. Pero tinatawag tayo ng Panginoon na tumingin sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Sabi niya, ang end dito ay tumutukoy hindi lamang sa time o panahon, kundi sa planong resulta ng Diyos, sa kanyang future plans para sa atin. Madalas nagsisimula ang Diyos sa maliit na simula. Sina Abraham, Moses, at ang mga konting remnant ng Israel galing sa Babylon, at ang konting mga disipulo ni Jesus. Ngunit magaganda ang resulta.
Ang mga business, tulad ng Apple Corporation, ay nagsimula lamang sa 2 matalinong estudyante sa kanilang garahe. Ang muling pagtatayo ng templo, pagkatapos ng pagkatapon nila sa Babylon, ay nagsimula ng maliit. Ito ay kinalungkot ng mga nakaalala sa kagandahan ng templo ni Solomon. Pero ang bagong templo at sa huli ang simbahan ay magiging mas dakila na binubuo ng mga mananampalatayang galing sa lahat ng mga bansa. Sa Hebrews 11:16, ang mga mananampalataya ay palaging nakatingin sa kalangitan. So gaya ni Abraham, ang sabi sa Hebrews 11:16, but as it is, they desire a better country, that is a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city, a heavenly city. Hindi natin matatanggap ang pangakong heavenly city na ito sa buhay ngayon. Pero sabi sa Hebrews 11:39-40 sa ating teksto, God has provided something better for us. Something better for us. Better than today. Better than now. Hindi kamukha ng your best life now. Ang mas mabuti na ito ay si Kristo, na siyang tumutupad sa lahat ng pangako ng Diyos. Ang pag-focus natin naman sa nakaraan ay maaring maging nakaaaliw at mapanganib. Ang mga tradisyon ay may halaga lamang kung naayon sa mga salita ng Diyos. Naganap ang Reformation dahil bumalik ang mga reformer sa banal na kasulatan. Itinatapon ang mga tradisyong sumasalungat sa banal na kasulatan. Gayon din dapat tayong matuto mula sa nakaraan nang hindi ito sinasamba. So habang iniintay natin ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, tayo ay tinatawag na mamuhay ng banal, magbunga at sakripisyong buhay. Dapat tayong maging taga-tupad ng salita, doers of the word, na namumuhay bilang mga propeta na ipinapahayag ang katotohanan ng Diyos, mga priest o sacerdote na iniaalay natin ang ating mga sarili bilang mga buhay na handog, at mga kings na nakikilaban tayo palagi sa kasalanan. Ipinangako ng Diyos sa atin ang isang mas mabuting buhay ngayon. Mas mabuting buhay ngayon sa mga mananampalataya. Ngunit ang ating best life ay nakaraan para sa walang hanggan. Ang best life natin ay hindi ngayon na itinuturo sa book. Ang tunay na pagbabago ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pakikiisa kay Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Kabilang sa buhay Kristiyano ang pagdurusa at disiplina. Ito ay parehong ebidensya ng pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Hebrews 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang Kanyang iniibig at pinaparusahan ang bawat anak na Kanyang tinatanggap. So kahit na masakit, ang disiplinang ito ay nagbubunga, sabi sa Hebrews 12:11, ng mapayapang bunga ng righteousness, ng katuwiran. Hinuhubog tayo ng mapagmahal na disiplina ng Diyos upang maging katulad tayo ni Kristo. Image of Christ. So mga minamahal na mga kapatid,
ang kamatayan ni Kristo ay mas mabuti kaysa sa kanyang kapanganakan. Pinagdiriwang natin ang kanyang muling pagkabuhay tuwing araw ng Panginoon. Every Lord's Day ay Resurrection Sunday, hindi lamang sa Easter Sunday. Siya ay pinanganak upang mamatay para tayo ay maipanganak muli sa buhay na walang hanggan. So sabi sa ating kanta kanina, Psalm 35, verse 5, ang pag-iyak ay maaaring magtagal sa magdamag, ngunit ang kagalakan ay kasabay ng umaga. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. So para sa mga na kay Kristo, sabi ni Paul sa Philippians 1:21, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Gain. Ang pagkamatay ay pakinabang. Kahit ngayon sa isang mundong makasalanan, tayo ay tinatawag na magalak sa Panginoon palagi. Rejoice in the Lord always. Pahalagan natin ang karunungan na umaakay sa atin papunta sa buhay na walang hanggan dahil alam nating inihahanda na ito ng ating Panginoon para sa atin ang isang mana na hindi maubos maisip na pagpapala, kagalakan at kalwalhatian sa walang hanggan. So, encourage natin ang isa't isa na mamuhay ng matalino, magluksa sa ating mga kasalanan, tanggapin ang mapagmahal na pagtutuwid, at tumingin sa hinaharap ng may pag-asa na nagtitiwala na ang mas mabuti, ang better ng Diyos ay palaging mas dakila kaysa sa lahat ng worldly pleasures. Sapagkat sa ngayon at sa walang hanggan, kasama natin siya sa kanyang Espiritu Santo na nakikibahagi sa kanyang hapagkainan sa kalangitan.